Good vibes sa mga nagpo-food trip pero bad trip sa ilang residente ang hilera ng mga kainan sa isang barangay sa San Fabian, Pangasinan. Takaw disgrasya umano kasi ang mga ito na dapat hanggang Enero lamang pero naroon pa rin. Agad tumugon dyan ang inyong kapuso action man. Lumpiang ate? Magkano yung maliit? Inirereklamo ang hile-hilerang mesa at upuan ng mga food kiosk na ito sa isang bahagi ng Braganza Street sa Barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan. Naging sagabal na umano sila sa daan na takaw aksidente raw para sa mga motorista. Ang alam po namin dyan, sir, bawal po yan kasi government property yan. Bakit pinapayagan niya na mag-install sila dyan na dumadami yung taong nakakaabala sa mga sasakyan? Enero ngayong taon nang maglagay ng food kiosk sa lugar dahil sa pinagdiwang na pista roon pero natapos na ang pista. Naroon pa rin ang mga harang sa daan. Panawagan namin sa munisipyo, sana bigyan naman nila ng pansin yan kasi kung may aksidente dyan, sana aksyonan. Dumulog ang inyong kapuso action man sa lokal na pamahalaan ng San Fabian, Pangasinan. Gusto nilang kumita, tuloy-tuloy yung kita nila, kaya napayagan na lang namin. Ito ba may mga permiso mula sa munisipyo? Verbal lang kasi sa hirap nga ng buhay kung minsan matulungin itong mayor natin, pinabayaan na lang. Bunsod ng sumbong, agad ipinatanggal ang mga sagabal na mesa at upuan. Sabi ko, abusado naman sila. Alam nyo naman yung mga tao kung minsan mapagbigyan mo sila. Kinukuha hanggang dito. Kinoordinate ko na sa pulis, babantayan na para hindi na maulit yung paglalagay ng lamesa at saka upuan. Nangako rin ang lokal na pamahalaan na magtatakda sila ng regular na road clearing operation sa lugar. Katuwang ang DILG. Sinusubukan pa rin naming makuha ang pahayag ng mga may-ari ng food kiosk. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Bukod sa mga sasakyang hinatak dahil iligal na nakaparada sa daan, kinumpis ka rin ng MMDA ang mga sagabal sa bangketa sa kanilang clearing operation sa Quezon City at Caloocan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang hakot ang ilang taga-barangay 126 sa Caloocan nang dumating ang mga operatiba ng MMDA Special Operations Group. Giniba ang bahay ng kalapati na nakakasagabal sa bangketa. Pati mga halaman na nasa sidewalk, kinumpis ka rin. Noong nakaraang linggo, nag-operate na dito sa Isagani Street, Barangay 126 Caloocan, ang MMDA Special Operations. Pero nang balikan ngayong araw, meron pa rin mga sagabal sa kalsada. Ang may-ari ng karinderya na ito, dali-daling pinasok sa bahay ang kabinet para hindi makumpiska. Sinunod ko na po si sir. Yun lang po yung naiwan. Okay lang naman ma'am, kasi pag mali, mali. Meron pa rin po, paunti-unti talaga, na hindi natin maiwasan, na medyo makukulit. Noong unang beses, talagang makikita natin yung mga obstruction, hindi lang po nasa gilid ng kalsada, but nasa gitna na po. Today, nakita natin, medyo bawas. Sa kahabaan naman ng Del Monte Avenue sa Quezon City, may mga binatak na sasakyan. Tinuri ng kotseng nakapark sa Center Island sa Sergeant Rivera Street. Isa lang po ang goal natin, to ensure mobility sa ating mga kalsada and to ensure that the sidewalks are able to be used by our pedestrians as a safe passage po. Na-impound din ang motorsiklo ng isang rider na nahuling walang lisensya at helmet. Wala tagang pang budget. Nakikipagtulungan na ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan kontra sa gabal sa mga kalsada. Sa Quezon City, araw-araw ang clearing operations ng Traffic and Transport Management Department. We're helping them grab also yung pwede silang magawa ng one-side parking, one-way doon sa kanilang barangay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nauwi sa pagtugis ng pulisya ang di paghinto ng isang kotse sa Taguig na namataang may iligal na umanong armas. Arestado ang dalawang sakay nito kabilang ang isang edad 18 lang. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Kami po ay nagdudusa.
Hindi niyo sinabihan ng kasama niya na ihinto na? Sinabi po na. Silang beses po namin sinabi sa nila. Pero? Wala po, hindi po sila nakikinig sa akin. Alam naman po namin na wala kami kasalanan. Humahagulgol ang dalawang ito na makausap ko sa Taguig Police Station. Hindi kasi nila matanggap na sa edad nilang 18 at 22 ay nakulong na sila. Inaresto sila matapos umanong may mamataang shotgun sa sinakyan nilang kotse ang nagpapatrolyang Taguig Police sa C6. May nakita silang baril na nandun sa loob, na shotgun po yung nakita nila. Kaya po binalikan nila para sitahin. Imbes na tumigil ay humarurot pa ang mga suspect, kaya hinabol ng mga pulis hanggang makorner ang kotse sa C5. Agad lumabas ang mga kabataan. Iniwanan po ng mga kabataan ng mga suspect natin yung sasakyan at tumakbo po sila. Patakas para po hindi sila mahuli ng mga pulis. Pero nahuli ang dalawa. Bukod sa shotgun, na-recover din sa sasakyan ang mga bala nito. Very alarming po para sa amin na makitaan sila ng mga gantong baril at grupo pa sila nagbabiyahe. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang mga suspect, kabilang na ang illegal possession of firearms and ammunition. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinarangalan ang sundalong Pilipino na naputulan ng daliri sa pagkuyog ng China Coast Guard sa mga bangka ng Pilipinas. Pag-amin ng AFP Western Command, iniba ang taktika sa resupply mission na dati Philippine Coast Guard ang nagkakasa. Live mula sa Palawan, nakatutok si Joseph Moro. Joseph! Emil, nagsiwas ng mga kutsilyo ang China Coast Guard habang nakikipagbuno ang mga ito sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Bukod dyan, ayon sa AFP, ay hindi pa rin ibinabalik ng China Coast Guard yung mga ninakaw nila na mga armas ng mga sundalo. Pinuntahan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo para gawaran ng Wounded Personnel Medal. Sabi nga namin, yan ang pinakamahirap kunin. Si Seaman First Class Jeffrey ay miyembro ng Naval Special Operations Group na naputulan ng hinlalaki ng kuyugin ng China Coast Guard ang sinasakyan niyang Rigid Hull Inflatable Boat o RIB. Bahagi siya ng isinasagawa noong Rotation at Resupply Mission o RORE mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Pumatong yung forward portion ng Coast Guard, Chinese Coast Guard RIB doon sa RIB ng tropa natin. And unfortunately, nakahawak yung tropa doon. So nadaanan yung kamay niya, yung daliri niya. So because of the weight and dahil sa bilis nung RIB ng Chinese Coast Guard, tinamaan yung daliri niya. Buti nga, hindi pong kamay eh. Sa kabila ng nangyari, ayon kay Facundo, hindi siya magdadalawang isip na magpa-deploy ulit sa Ayungin. Saan sir, basta order tayo. Sa mga litrato na nilabas ng Global Times galing sa China Coast Guard, makikita ang pagsampa ng mga Chinese sa RIB ng Pilipinas na napalibutan na nila. Nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero ang iginigit ng China, kailangan daw nilang mag-inspeksyon dahil nasa teritoryo daw nila ito. Ayon sa kwento ng AFP, may bitbit ang mga Chino na mga kutsilyo at bolo at iwinasiwas ito sa mga sundalo ng Pilipinas na nakikipagtulakan sa kanila. The Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, lumaban po with their bare hands, with their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rib ng kalaban ng Chinese Coast Guard palabas, palayo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines at AFP Western Command na ninakaw ng China ang 7 matataas na kalibreng baril na dala ng mga Pilipinong sundalo papunta sana sa BRP Sierra Madre. Hindi pa rin daw ito isinusoli ng China. We are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. And we are also demanding from them to pay for the damages. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan.
Sa iba pang litrato na inilabas ng Global Times mula sa China Coast Guard, nakikita ang pag-ipit sa rib ng Pilipinas. Ang sabi ng China Coast Guard, ito yung persahan nilang pinalayo sa May Ayungin Shoal, ang rib ng Pilipinas. Ayon sa AFP, pinagbubutas ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sinira ang mga motor nito at mga navigational equipment. Sinamsam rin ng China ang mga cellphone ng mga Pilipinong sundalo. Pero sa kabila daw ng mga agresibong aksyon ng China, gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. Hindi po natin hinayaan sila. Lumaban po tayo. Although they were numerically disadvantaged, inferior in terms of number of personnel and number of floating assets, they resisted. Aminado si Western Command Commander Rear Admiral Alfonso Torres Jr., ibang taktika ang ginawa nila sa resupply mission. Kung nakagawian ng sibilyan na resupply vessel ang ginagamit na may escort na Philippine Coast Guard, ngayon mga bangka ng Philippine Navy ang sinubukan nilang ipasok sa Ayungin Shoal. It's my idea. It's actually operational matters, and as far as the schedule and the conduct of the operation, I am taking responsibility of that. Emily, giniit ng AFP na illegal itong ipinapatupad na bagong regulasyon ng China Coast Guard laban sa umunoy mga trespassers sa mga katubigan na inaangkin nila. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong.